Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon araw talagang napakainit, no? Yung mga ating alagang mga aso, makikita natin kahit yung mga pusa diyan sa labas, ano, na hirap sila. Kaya ang ginagawa ko, binabasa ko yung lupa para magkaroon naman sila ng maibsan yung init. Doon naman tumatambay yung mga pusang ligaw. Na may isa dyan, ginawa ko ng pet. At lagi na siya doon sa likod, no? At ito namang aking Shih Tzu, hindi naman siya nag-aangal dahil malamig naman yung kanyang area. May sarili siyang electric fan, ano? Hindi naman pwede gamitin yung aircon, lalo na pag mainit. Sobrang mahal ng bill, mga ka-Wonder. Well, anyway, pag-usapan natin itong sinabi ng isang abogado para soplahin itong si Sara Duterte sa kanyang sinasabi. Kasi parang tila sinasabi ni Sara Duterte, yung nangyaring pagdinig dyan sa House Committee on Justice, kumbaga parang walang saysay, walang katotohanan. No? At yun ang sinabi nitong abogadong na to kung saan siya ay binara. Bago yan mga ka-Wonder, request ko na sana na subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Meron pong subscribe button dyan sa baba. Pindutin nyo po yan, lalabas po yung bell. Pag pindutin nyo yung bell, lalabas po yung all. Piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. Libre po ang pag-subscribe mga ka-Wonder. So ito nga, itong isang very experienced na abogada ay pinabulaanan niya itong mga pinagsasabi nitong si Sara at nung kanyang team dito sa kanilang press conference na siyang pinanood ko na nga mga ka-Wonder kagabi. Pinanood ko siya, tinapos ko siya bago ako matulog, para ma-incorporate ko siya dito sa pag-uusapan natin. Kaya sila nagsagawa mga ka-Wonder ng press conference. Ito'y malinaw lang na mensahe dyan sa committee or House Committee on Justice na hindi nila nire-respeto. Gaya nga ng sabi nila, naniniwala sila na wala raw jurisdiction ang House Committee on Justice sa kanila. Aantayin daw nila ito kung umabot man sa Senado at doon daw sila magpapaliwanag sa isang proper trial. Well, pakinggan muna natin mga ka-Wonder. Itong sinabi ng isang eksperyensadong abogado kung yung mga sinasabi ni Sara ba ay may katuturan o wala at kasama itong mga abogado niya. Si Attorney Lorna Capunan. Attorney, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Doris at Sir Robert. Good morning po. Good morning po. So, Hindi naman tayo expert, sabihin ko lang na 48 years in law practice ako. wala lang. Wala, 48 years. walang ka-experience. Maliit na bagay. Oo, maliit na bagay. Attorney, syempre ang nais nating malaman, sabi ko nga outside looking in, nakita ninyo, narinig ninyo yung mga pangyayari sa House Justice Committee. Ano po ang sa palagay ninyo ay unang-unang take-away ninyo? At dapat din take-away sana ng taong bayan na nakaantabay dito sa kaso na ito? Ang unang takeaway natin, siguro naman sa dami ng ebidensya, follow the numbers na eh. Huwag tayong maniwala sa mga press release, sa mga trolls, sa mga statements outside the Committee on Justice. Maniwala tayo sa numbers. Let the numbers speak for themselves. At nung nakaraang hearing, kung hindi naniniwala ang taong bayan o ang defense team ni Vice President Duterte sa isang witness na sabi nila may pending case naman. Oo. Maniwala sila sa numbers because numbers don't lie. Hindi po ito gawa-gawa ng mga complainants. Hindi ito gawa-gawa ng Committee on Justice. Ito po ay official records ng government agencies, ng Ombudsman para sa SALN, ng AMLAC para sa mga reporting on suspicious and covert transactions, ng SEC, ng mga companies ng Vice President at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. So,
these are records, they don't lie. Oo. Kumbaga sa kung litigation ang pinag-uusapan natin, nandyan na ang hard evidence, documentary from official sources. So, hindi pwedeng sabihin na opinion yan. This is not opinion, this is not hearsay, these are documents. So, sa palagay ko, dahil dyan, na-meet na ng House, Senate, House Committee and Justice Committee, yung target nila na to prove probable cause. No? Not that a crime was committed, or that a violation of law was committed, and that the Vice President is probably guilty thereof. No? Yun ang threshold. Hindi naman guilt beyond reasonable doubt. No? Ang kailangan. And very careful ang Committee on Justice na wag nilang i-cross-examine. No? Kanya si Chairman Luis Tro, sinasabi niya, ini-stop niya kung probing na kasi cross-examination na yun. At para sa Senado ngayon. Gusto ko lang mag-comment, no? Opo. Tungkol sa press statement ng defense team, no? Because they broke their silence for the first time. Kahapon. Oo. Ang unang-una, nung binigyan sila ng opportunity to give their side sa House through an answer, nag-file sila ng non-answer. Diba? Dapat ang answer sa aming mga lawyers will join issues. Kung anong sinasabi ng mga complainants, sagutin nila sa answer. Ang nangyari dyan, naging non-answer. Sinabi nila, yung sinabi na nila last year, no, na number one, walang jurisdiction. Ang tatlong grounds, umakyat sila sa Supreme Court eh. Kanya hindi sila nag-file ng answer. Umakyat sa Supreme Court, ang ginamit na reason 1-year ban rule, no? Klarong-klaro naman, 4 na complaint ang final, yung 2, hindi binigyan ng sufficient informant substance, yung 2, because filed out of time. Correct. Yung 3rd and 4th naman, wala namang problema. That is outside the 1-year ban rule, no? Opo. So ngayon, Yung second reason nila, double standard daw. Bakit? Ganun ang pagtrato ng House Committee on Justice sa kay President PBM, no? Bakit ganun ang pag-treat nila sa Vice President? Double standard daw, no? At pangatlo, legal argument nila, wala naman ultimate facts. Nako, pag nakita mo sa TV, pinapakita nila yung isang katutak na dokumento. Complaint pa lang yan sa annexes. Kung walang ultimate facts yun, ano yun? Kwento-kwento lang. Hindi naman pwedeng ganun. Ngayon, sabi nila, violation of due process kasi naghihiring na, teka, hindi ba naintindihan ng lawyers or ni VP na yun ang gusto nila? Na magkaroon ng due process na sundan ng House Committee ang decision ng Supreme Court every step of the way. Bigyan daw ng kopya, binigyan ng kopya ng complaint. Bigyan daw ng opportunity to be heard. Nanonotice na natin na dito sa hearing, ang kausap ng committee, empty chair. You cannot talk to an empty chair. So yun mga ka-wonder, napakinggan natin si Attorney Kapunan dun sa kanyang sinasabi, no, na patungkol dun sa sinabi ni Sara Duterte at ng kanyang defense lawyers nung sinagawang press conference, yun po tinapos ko kagabi bago ko matulog. So sinabi niya ron na ito po yung pinaka-highlight na sinabi ni Attorney Kapunan, mga ka-wonder, na probably, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakadinig ko, guilty itong si Sara Duterte. No? Hindi pa man yan umaabot dun sa Senado to try out para malaman, kasi ang tinitignan kasi sa House Committee on Justice yung probable cause, no? Kasi pag nakitaan ng probable cause, iaakyat doon para i-try out. So yun ang tinutukoy ni Attorney Kapunan dito. Ngayon, sinasabi ni Sara, wala raw kwenta yung mga, kumbaga, wala raw katotohanan. Yung mga nagsipuntahan doon, sabi nga ni Attorney Kapunan, na numbers don't lie. No? Itong mga sinabi ni Sara, ngayon bilang patunay, yung mga sangkatutak na dokumento na dinala doon, ng per topic, kumbaga, SALN, AMLAC, Trillanes, SEC,
Yung mga si ombudsman nandun din. So lahat ng mga per topic na sinasabi may mga supporting documents. At hindi lang yan dinala doon, sabi ni attorney, nang wala lang saysay. No? Unang-una, sinasabi nitong ni Sara at saka nung kampo niya, no, na yun daw ay mga fabricated at mga aligasyon lang. Lalong-lalo na kinote niya itong si Ramil Madriaga na dinay-deny niya nga na stained kasi PDL nga itong si Madriaga na may kasong kidnapping na isinampangan itong si Roque na siya pa hindi pa naman guilty. Siya ay tina-try out pa rin. Hindi pa siya talagang convicted dahil ito'y nililitis pa rin mga ka-wonder. No, gayon pa man, tinukoy na siya na isang PDL, person deprived of liberty. So, giniit niya yung mga ka-wonder na malinis daw siya. Mula 2006 hanggang present. Ngayon, mukhang nag-out of town na naman. Ayon kay Attorney Claire, mukhang marami yata yung itinerary niya mga bansang pupuntahan nito. Ganyan sila, ganyan ang estilo nito mga to. Naalala niyo ba itong si Pulong? Ganon din. Mangingibang bansa rin. Kaya dapat yung mapupunta nilang bansa, mga ka-wonder, sana may extradition treaty, mga ka-wonder. Para in case magtago, pwede silang padampot pabalik. At isa pa dyan, mga ka-wonder, sa paniniwala nila, of course, hindi lang paniniwala nila, depensa nila sa sarili nila, na ito raw ay mga political move, itong mga akusasyon laban kay Sara Duterte. Kumbaga yung mga dokumento, wala raw yun. Kumbaga parang ganun, Kasi hindi nila pinaniniwalaan. At ito pang pinaka sinasabi niya dyan, dinamay niya pa si PBBM, mga ka-wonder. Nasabi niya, may kaugnayan daw itong pahayag ni Trillanes dyan sa paniniwala nila ulit. Ibaguhin natin. Depensa nila ulit na ito ay may suporta mula kay PBBM. Sa madaling salita, yung naratibo nitong sila Sara Duterte, gawa-gawa lang lahat ang mga nangyari dyan sa committee o sa House Committee on Justice. Pati nga mga pumunta dyan, gawa-gawa lang daw yan. Isa raw itong politically motivated. Yan ang sinasabi niya. So, hindi sapat mga ka-wonder yung mga sinasabi ni Sara. Alam naman natin, gaya na sinabi ni Attorney Kapunan at ng iba pang mga abogado dyan na hindi pa nga nagsasalita. Pero, ganun din yan ang sasabihin nila. Kasi itong claim ni Sara, kailangan may ebidensya ka rin. Ebidensya, sabi nga, the burden is always on the one who is accusing. And therefore, itong mga sinabi na ay mga dokumento na pinasabi na nitong prosecution team. Itong mga House Committee on Justice na magiging prosecutor sila dyan pagdating ng trial sa Senado. Sila yung naglalakap. At itong mga ebidensyang ito ay mga ka-wonder, hindi ito finish o fishing expedition. Available na yan, na nalakap na, nandiyan dyan, available na yan, na nakatambay, at pinatunayan, kinumpirma, at nagtutugma. Ayan yung sinasabing napakalakas ng sinasabing probable cause. Doon pumapasok mga ka-wonder yung sinasabing malinis siya. So, paano niya yun patutunayan? Yung record ang nagsasabi. Kaninong record? Yung mga pinag-usapan sa House Committee on Justice, yung mga pinasabi na, nagtutugma, yung mga records tsaka documents, yun ang record. Siya, anong record niya? Sinabi lang nila, wag daw idamay 2006. Dapat mula 2022 lang hanggang 2025, o yung present ngayon, 2026. Ito alam natin mga ka-wonder na yung mga sinasabi niya ay may panlaban dyan, May mga tools, gaya nga na sinabi nitong batikang abogado. May mga tools para i-verify yan. Now, ito mga ka-wonder yung pinaka-core ng pag-uusapan natin mga ka-wonder. Unang-una, yung sinasabing SALN niya na hindi niya diniklara ng maayos. Remember si Corona, nasipa, napatalsik dahil lang dun sa hindi niya paglalahad o pagdeklara ng kanyang SALN ng tama. Itong Statement of Assets, Liability, and Net Worth niya, dito kasi makikita mga ka-wonder yung yaman, yung utang, kung may utang, ni-loan, mga ganun. Yung network at isang public official na hindi niya nga kasama doon sa SALN niya, yung pagdideklara niya ng cash on hand. Paano siya nakakakilos before? Yung mga time na yun. Wala kang cash on hand? Paano ka nagkumikilos? Paano ka gumagastos? Paano ka nagpupunta sa ganito? Diba? Imposible yan kung wala kang cash on hand na hindi niya nga diniklara. Isa na namang red tag yan mga ka-wonder.
So at isa pa, tugma ba sa lifestyle niya, yung kanyang mga dineklarang assets, yung bigla ang paglobo na I think somewhere sa around 7 million, naging 88 million. No? Kahit tinotal mo yung pagiging mayor mo, hindi pa rin sasapat sa paglundag ng 88 million mo. Hindi yun nga ang kino-question Hindi naman pala talaga 88 million lang yung salin niya kasi ayon sa pagtototal mula 2006 sa joint nilang mag-asawa na tig-3 something billion ha? Itong umabot ng 6.7 billion to be exact, not actually exactly, no? 6.771 point something billion. Parang ganun ang figure niya, no? At yung may biglang paglaki o yung paglobo ng yaman, yun nga yung sinasabi natin. Biglang lumobo yung yaman ni Sara Duterte na kahit i-total mo, hindi sasapat na umabot ka ng ganung kalaki. Ngayon, ito pang isang tool, isang ginamit dyan sa House Committee on Justice, itong AMLAC, no? Anti-Money Laundering Council. Ito yung mga ahensya na nagmo-monitor, mga kawander, ng mga kahina-hinala, yung mga suspicious financial transaction, no? Ang tanong, mga kawander, may kahina-hinala bang galaw dun sa narinig yung paglilitis na dinaos nung April 22? No? May kahina-hinalang galaw ba ng pera at kinumpirma ba yan ng AMLAC? Oo, hindi. Di ba ang sagot? Oo, may suspicious na galawan. No? At isa pa, itong may large transactions na hindi maipaliwanag, yung mga bilyones na 100 milyon na pumapasok sa account niya. Ang tanong, saan galing? No? Saan galing? Inaano ko yung trail nito, itong money trail. Saan galing? Papasukan ka ng ganung kalalaking pera. Di ba? Paliwanag mo. Etong AMLAC merong ebidensya naka-record sa kanila kayo ba meron? So yun mga yan, hindi ito chismis gaya nga ng sinabi ni Attorney Kapunan. Dahil yung sinasabi natin ay may financial trail. May basihan na financial trail. No? At isa pang ginamit diyan, no? Pinatawag itong sa SEC, mga kawander, no? Alam naman natin pinatawag yung sa SEC diyan, no? Ito ay tungkol dun sa kumpanya na nabalitaan natin, nalaman natin na may mga kumpanya rin kinaaniban itong si Sara na siya ay board yata, board at investor. Parang gano'n ang mga role niya. Meron siyang parte habang siya ay nakaupo. Kasi alam ko bawal, mga kawander, kapag ikaw ay may pwesto ka sa gobyerno at nakikilahok ka sa mga ganito. Yan ang pagkakaintindi ko, lalo na kung ikaw ay vice president. No? Yung sinasabing mga kampanya, mga negosyo. Ang tanong, mga kawander, may connection ba? No? Yung official sa mga kumpanya. Kaya nang nabanggit natin, may transparent ba ang ownership? Nasabi niya ba roon? Parang hindi naman niya sinama, mga kawander. No? Kaya ito yung mga red flags na sangkatutak, sabi nga ni Attorney Kapunan, isang napakarami. No? Hindi na siya makakalusot dito, mga kawander. Himala na lang kung makalusot siya, kaya babantayan natin, mga kawander. Etong mga mangyayaring ito, himala na lang ang paglusot niya dyan, mga kawander. No? Dito nahuhuli, kung may mga hidden business interest. At doon nga, mga kawander, ay inilatag lahat. No? Dito sa SEC, yung Securities and Exchange Commission, para hindi maitag na isang kolorum ang isang kumpanya. Nandiyan dyan yan, nagsasabit niya ng GIS, no? Yung mga general information at lahat. Pati yung mga binabayad nilang taxes, yung mga contributions, andyan lahat. Naka-record, I think, dyan sa SEC. At isa pa, itong sa ombudsman na pinatawag, mga kawander, na tumanggap at nag-iimbestiga. Alam natin yan ang trabaho ng ombudsman, na bantayan at imbestigahan itong mga government officials, mga officers, yung mga may posisyon sa gobyerno, no? At yung kaso laban sa mga public officials. Ang tanong, mga kawander, may pending complaints ba? Ano ang status ng kaso? No, yun yung mga tanong dyan sa ilalim ng ombudsman. At ito nga, nakikita rito kay Sara Duterte, although hindi pa ito kaso, this is just under a process of impeachment, and after that, pwede na mag-file once na mapatunayan na guilty dyan sa Senado. Ito yung sinasabi, trabaho ng ombudsman, yung legal accountability checkpoint. Alam niyo yung checkpoint? Bago ka dumaan, isasalain ka, baka may dala kang kontrabado, baka mamaya hot car ka, baka mamaya yung driver, ganito nga. Chine-check. No, doon dumadaan yan sa ombudsman.
At ito pa isa, yung BIR. No, doon kasi malalaman yun, yung ITR niya, yung income tax return niya, no, dito sa ilalim ng Bureau of Internal Revenue. No, sinusuri kasi dyan, mga ka-wonder, kung tama bang nagbabayad ng buwis itong si Sara Duterte at itong asawa niyang si Mans Carpio. At dyan malalaman kung hindi, pwede rin madagdag yan sa kanila na tax evasion, tax fraud, mga ka-wonder. Yan tanong tugma ba yung dineclare nilang income nila sa assets nila? May mga unreporting ba ang nangyayari? Maalala nyo, nagpa-request sila ng TRO dyan sa Korte Suprema at hindi sila pinagbigyan. Dinala yung box, pero hindi naman nabuksan. Pero I believe mabubuksan po yan, mga ka-wonder. So yan, mga ka-wonder, yung mga sinasabi niya na nawala raw kwenta, na aligasyon lang, fabricated lang, makikita nyo naman yung mga nabanggit natin, no, na hindi niya pwedeng pabulaanan. Alam nyo naman, ano, bawat salita, please flash yung binabasa mismo para nasusundan ng taong bayan at nakikita. No, kung baka mamaya dinadagdagan o ina-alter. No, may visuals gamit yung documents, no, yung mga charts, yung paano umaangat yung pera, kung paano nagkaroon ng progress yung kanyang pagdagdag ng pera, yung mga flow diagram, no? So sa tingin niyo, mga ka-wonder, sapat ba na sinasabing salita lang daw ito, fabricated, no? Hindi natin inaakusahan, but we are just about to verify this doon sa Senado, mga ka-wonder, kapag ito'y umakyat na. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video, mga ka-wonder, para malaman nila na itong sinasabi ni Sara Duterte na isang fabricated at hinihinala na may backup dito ni PBBM ay isang malaking kasinungalingan dahil ito ay may mga katumbas na mga supporting documents and evidences. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.